The second book of the prophet Ezra, Azariah, son of Hilkiah, son of Sadamiah, Aklat ni Esdra, Feel the quality of this linen, madam. isang buong propetikong awit ng hatol at paalala. Yet like a child, ako si Ruben, panganay na anak, lumakad sa landas na may sugat at laman, sa dami ng taon, sa bigat ng sana, natutulungan sa katotohanan. Ang pagkakakilanlan, ang ikalawang aklat ng propeta Esdras, anak ni Sarayas, anak ni Azarias, anak ni Helhias, anak ni Sadamias, anak ni Sadok, anak ni Achitor, anak ni Achias, anak ni Fines, anak ni Heli, anak ni Amarias, anak ni Azie, anak ni Marimoth, anak ni Arna, anak ni Uzias, anak ni Borith, anak ni Abisay, anak ni Fines, anak ni Eleazar, anak ni Aaron mula sa lipi ni Levi na nabiyag sa lupay ng mga Medo. Nung paghahari ni Artajerjes, nahari ng mga Persa. At ang salita ng alahaya, Yahweh ay dumating sa akin na nagsasabi, umayo ka at ipakita mo sa aking bayan ang kanilang mga kasalanan at sa nilang mga anak ang kanilang mga kasamaan na kanilang ginawa laban sa akin, upang kanilang masabi sa mga anak ng kanilang mga anak, sapagkat ako'y kanilang kinalimutan at sa mga dayuhang Diyos ay nagandog ang kasalanan ng mga amay na dagdagan at sa mga anak ay umabot na bon. Hindi ba ako rin ang naglabas sa kanila mula sa lupain ng Egypto, mula sa bahay ng pagkalipin? Ngunit kanila akong ginambala sa galit at hinamak ang aking mga payo. Bunutin mo nga ang buhok ng iyong ulo at ihagis mo ang lahat ng kasamaan sa kanila, sapagkat sila'y hindi naging masunurin sa aking kautusan, kundi isang mapanghimagsik na bayan. Kora! Hanggang kailan ko sila pagtitiisan na aking ginawa ng napakabuting bagay? Bayan na mapanghimagsik, bayan na ayaw makinig. Maraming hari ang aking winasak dahil sa kanila, si Paraon pati ng kanyang mga lingkod at lahat ng kanyang kapangyarihan ay aking pinatumba. Lahat ng mga bansa ay aking winasak sa harap nila at sa silanganan ay aking pinalayas ang mga tao ng dalawang lalawigan, maging ng Tiro at Sidon, at pinatay ang lahat ng kanilang mga kaaway. Kaya't magsalita ka sa kanila na sabihin, ganito ang sabi ng alahaya, pinatnubayan ko kayo sa dagat at sa pasimula ay binigyan ko kayo ng malawak at ligtas na daanan. Binigyan ko kayo ni Moises bilang pinuno at ni Aaron bilang kahan. Binigyan ko kayo ng liwanag sa haliging apoy at gumawa ako ng mga dakilang kababalaghan sa gitna ninyo. Gayon may ako'y inyong kinalimutan, sabi ng Yahweh. Alahaya, ako ang nagligtas, ako ang bumabay, ngunit ako'y inyong kinalimutan. Ako ang gumawa ng kababalaghan, ngunit ako'y inyong tinalikuran. Ganito ang sabi ng makapangyarihang Yahweh, ang mga pugo ay naging tanda sa inyo. Binigyan ko kayo ng mga tolda para sa inyong kaligtasan. Gayon may kayo'y nagreklamo doon at hindi nagtagumpay sa aking pangalan para sa pagkasira ng inyong mga kaaway, kundi hanggang sa araw na ito ay nagrereklamo pa rin kayo.
Bakit mo kami dinala sa ilang na ito upang patayin kami? Mas mabuti pa sa amin na maglingkod sa mga Ehipsyo kaysa mamatay sa ilang na ito. Kaya't naawa ako sa inyong pagtangis at binigyan ko kayo ng mana upang kainin at kinain ninyo ang tinapay ng mga anghel nang kayo'y mauhaw. Hindi ba'y aking pinumukpok ang bato? Tumagos ang tubig hanggang sa inyong kasaganan. Dahil sa init, tinakpan ko kayo ng mga dahon ng mga puno. Binahagi ko sa inyo ang isang mabungang lupain. Pinalayas ko ang mga Kananeo, ang mga Perizeo at ang mga Filisteo sa harap ninyo. Ano pa ang aking gagawin para sa inyo? Sabi ng Yahawa Lahaya, sabi ng Yahawa Lahaya. Ganito ang sabi ng makapangyarihang Yahawa: nang kayo'y nasa ilang sa ilog ng mga Amoreo na nauhaw at namumusong sa aking pangalan, hindi ko kayo binigyan ng apoy dahil sa inyong pamumusong, kundi inihagis ko ang isang puno sa tubig at ginawa kong matanis ang iyong